Sa mundo. Dahil ang mundo natin, nandito kabutihan, nandito kasamaan. Ikaw ang gagawa ng kabutihan mo, ikaw rin ang gagawa ng kasamaan. Masarap mabuhay dahil magustuhan mo ka. Hindi ka nakukuha ng lechong baboy, lechong manok, lechong baka, adobo, bagisyon. Hindi ka makakain. Dahil isang espiritu ka na. Hindi mo na mahawakan. Kasi ito, pagsamantala lang, binigyan tayo ng kaligayahan ng Ama, hindi sulit na lang kailangan natin. Mag-enjoy, pwede ka magsayo-sayo, pwede ka maligo. Dahil, sabi niya, huwag niyo sayangin ang panahon. Nandito kayo, dahil, mag-enjoy kayo, dahil lahat ng bagay mahawakan mo. Pero ito, mahawakan mo. Pwede ka lahat ang gusto mo. Kung espiritu ka na. Dahil yan ang isip, sabi nila, yan ang isip na yun din nila alam kung anong kanilang ginagawa. Akala nila, ay, kung wala na, mahirap, sabi niya. Gusto ko mamatay dahil naghihirap ako, sabi niya. May anak pa siya. Gusto niya mamatay, ibig siya makasarili siya. Yung iba naman, ay gusto ko mabuhay dahil lahat ang gusto ko ay kaya ko kainin, kaya ko hawakan. Dahil lahat iba-iba kasi ang kaisipan ng tao. Dahil yung kabutihan ng gawa, dahil siya laging nagre-report sa Diyos, kung Jesus, para binabantayan siya, pati isip niya, at ang lahat ng masama, tinatanggal dahil si Lord ang sa isip niya, hindi siya nag-iisip na hindi maganda, maganda lahat dahil ang hinanap niya ang kaligtasan. Yung isa, ang inisip niya, mamatay na ako, ayaw ko magtrabaho, mahirap. Sabi niya, naiya ako dahil hindi niya alam ang binigay sa kanila ng katungkulan ng Ama at may pamilya sila. Binigyan sila ng pamilya at sinuko niya. Ibig sabihin ng tao yung makasarili. Dahil hindi niya alam, masarap pala ang mabuhay sa mundo. Dahil ang maraming namamatay, ang gusto niya bumalik mulit para magsisi, para alam mo gagawa ng mabuti. Dahil tapos na. Dahil ang mundo natin, minsan lang binigay tayo ng katawan, di natin alam kung sino, kailan na naman tayo pabalik ng Ama dito sa lupa. Puso kailangan natin, pusigin natin ang gawain natin mabuti sa pangalan ni Jesus. Puso kailangan natin magbalik loob sa Kanya. Puso sinasabi ko sa kanila, sabi niya, Ama, paano nagdadasal naman ako? Sabi niya, oo, nandyan na ako, nagdadasal ka. Ano bang dinasal mo? Itong kahirapan, Ama, gusto ko umangat kami. Ang sabi ko naman, yung inihingi mo ng katagumpayan, magsikap ka, sabayan mo at kumilos ka. Hindi lahat humihilig, hindi ka kumilos. Ang sabi ng Ama, nandiyan na ako nag-guide sa iyo. Kailangan kumilos ka. Gumawa ka ng parang kung paano kung masinso sa malinis daan ang inyong gawain. Dahil ako, ang magbabasbas sa iyo. Huwag mong sabihin, ay, aangat ka kagad dahil marami pang subok dito sa lupa. Hindi lahat ng bagay ang iyong iniisip ay tumama kagad, parang swerte dumating kagad. Hindi, kunti-kunti umangat. Huwag iyong gawa ng mabuti rin ang patutuman mo. Dahil ang mundo ninyo, hindi araw-araw ang yung kayamanan, ang pasok mo, pares-pares, may mataas, mas marami, may kakunti, mas pinakamarami, mas pinakakunti. Dahil wag mo sayo, dahil ang tao minsan, hindi nauubusan din ng pera. Hindi yun na, baliwala, maraming tao papasok, kailangan natin, lagi, salamat, Lord, salamat. Importante, malakas ako. Ang aking kalusugan, malakas ako. Yun ay importante ang regalo ni Lord sa atin. Dahil lagi natin tatawagin, lagi natin baliwalain natin ang pagod natin. Lagi natin umingi ng kalakasan kung Lord, kung Jesus Christ. Yun lang ang sabi ng Ama. Dahil ang lahat, marami ng marating na sakit ngayon. Ang isa na lang ng pag-asa natin ang nagbigay ng buhay sa atin, naglikas sa atin, sa Kanya nang bahala. Basta tayo ay kumakapit sa Kanya, siya nang bahala sa atin. Basta hingitay ng gabay sa Kanya,
halos kung oras kung saan ka pumunta, hingi tayo ng gabay para ang mga anghel hindi na bibitaw sa atin. Dahil yan lang naman ang gusto ng Ama, kaligtasan mo at kaligtasan ng mga pamilya mo. Bakit sabi niya, kaligtasan mo at kaligtasan ng pamilya? Siyempre, nagtatrabaho ka. Pag uwi mo, pupunta muna sa pamilya mo, di ligtas siya, may sahod ka na, may pera ka na, di papakain mo yung pamilya mo, dahil ligtas na rin ang pamilya mo. Sabi ng Ama, bawat minuto, bawat oras, bawat lakad mo, at bawat paalam mo, dahil ay nandyan ang gadang angel sa iyo. Amen. Oh. Hindi yung sabi nila, ngayon, Lord, gabayan mo ako, uwi ako ngayon sa dagupan. Sabi niya, sabi ni Lord, mga anghel, ihatid mo sila hanggang dagupan, hanggang dumating doon sa bahay nila. Yes. Ngayon, hinatid na. Ngayon, yung anghel naman, magre-report na naman. Kung Ama, Lord, sabi niya, tapos ko ng mission ko, Lord, at dumating na doon sa kanyang tirahan at sa kanyang tahanan. Sabi ni Lord, ay salamat. Diyan ka lang, maghintay ka kung may maghahanap sa akin at tumatawag, hingi ng gabay at puntahan ninyo. Lahat kayo ay mayroon, bawat salita nila, maririnig yung lahat kahit anong layo nila. Basta importante, magtumulong lang kayo sa kanila dahil sila ay ako ang tinatawag nila, ako ang ginagalang nila. Dapat natin sila ay tulungan. Puruso lahat tayo, bawat kilos natin, tumawag tayo kung Lord. Kasi pag report ka na, dumating ka na sa bahay mo, yung anghel yun, aalis na yun yung guardang angel mo. Hindi, wala nang bantay ka dahil nakasikti ka na sa bahay mo. Hindi, wag mo sabihin, yung humiling ka ngayon, ay tuloy pa rin ang gwardiya mo. Hindi. Dahil kung